This is a Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading, bonus reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Let's see. Kaano mga energy? Kaanong pinagdadaanan? Buhay-buhay, pag-ibig, negosyo, trabaho, career, personal development. This is Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Okay. Let's see kung ano meron para sa ating mga Scorpio. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading, bonus reading for the month of July. Alright, ingat sa mga scammers, hindi po ako mag-message sa inyo. If in doubt, message me first. Ang ating mga crystals, naka-promo pa din. Alright, Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Scorpio collective energy. Scorpio collective energy. Let's see. Scorpio. Manifest, 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 manifest. Ace of Swords, nakuha mo yung truth at victory sa isang sitwasyon, no matter how hard ko ano man itong mga naging decisions mo, past decisions mo, para sa'yo, nakabuti, kung ano man. Okay. Meron ditong like reconnection, reconciliation, pakikisama, like reunion with friends, nakuha mo yung truth, victory, meron ka mga bagong connections, may mga bagong nakilala, right? Meron kang gustong i-pursue about your own dreams, at like networking energy, no? Sabi mo, kailangan mo tong mga connections na to. Merong binubuong pangarap. I feel also, pagdating sa pag-ibig, you're trying to fix, no? At piliin na kung sino yung mga taong nakakabuti para sa'yo with the Ace of Swords. There could be like a same-sex connection here. Okay. There's an energy here of may mga pag-uusap na sana is like matanggap ko ano yung mga pinagdaanan in the past, and moving forward, ano yung mga dapat gawin with the Sword of Victory. Marami ka pa rin questions kung tama ba talaga ang pag-walk away mo sa isang situation sa buhay mo. You're trying to avoid conflict, pagod ka na, at nakikiramdam ka, sino ba talaga yung mga tamang connection sa buhay mo at sino yung tatanggalin mo na. Okay? Namimili ka na ng kung sino ang mga tamang kasama. With a Scorpio energy, ikaw din kasi, meron kang nire-resist na pagbabago, meron ka rin mga nire-resist na bitiwan na mga old habits, connections, at kung ano mang mga bagay na alam mong hindi na healthy kasama sa mga future plans. But then, you're very stubborn na parang, sige, baka umandar pa. Kumbaga sa coaching bulok, baka umandar pa pag tinulak ng 1 kilometro, okay? But, kailangan mo na tong bitiwan, kumalas, okay? Because, hindi na rin naman mo makakasama tong mga connections or kung ano man tong mga binild mo in the past, kumbaga sa bahay, inaanay na at kailangan na talagang it's either total renovation or bitiwan mo na kasi it's really bound to collapse. Nagkaroon ka ng decision na wag nang mag-build sa isang connection that you feel so broken-hearted. But sabi mo, may mga bagay na kailangan pang bigyan ng konting chance. Kumbaga alam mo na no, na parang nakalista na sa'yo sino sa mga connections ang pwedeng bigyan ng another chance, sino pagkatiwalaan, sino ang nasa watch list, okay? Sino yung kailangan, teka, parang duda ka, at sino yung mga alam mong mapagkakatiwalaan, okay? Hindi ka nagja-jump sa conclusion, very Scorpio energy na parang ride and die energy na kapag naging connection, kaibigan, mahal mo sa buhay, hindi mo bibitiwan, hindi mo papabayaan unless talagang sobra-sobra ka nang nasaktan or talagang nakita mong wala na, tsugi na talaga yung relationship. There's a past connection here na may dishonest energy, pero I feel susubukan mo pa rin na, yun nga, kumbaga sa coaching, dalawa lang ang gulong, sinusubukan mo pa rin paandarin. Let's see. Scorpio, what's this? Pero tama naman tong mga energy na to na hindi ka naman basta-basta nagja-jump into conclusion kung bibitiwan mo or not. May mga taong alam mong ito yung mga solid ito na yung matagal mo nang kasama at nasasandalan mo na pagkakatiwalaan mo. May mga taong
alam mo una pa lang, hindi na tama sa'yo pero binigyan mo ng chance at na-prove mo na talagang hindi tama ang mga tao na to. May mga tao na sabihin natin, wala namang perfect, nagkakamali. So, you're willing to give these people like another chance. Pero, kumbaga, naka-side eye ka kung anong next na gagawin ng tao na to. Let's see. For mental clarity, amethyst crystal, stronger connection with the divine, amethyst crystal. We also have the pink crystal for the heart chakra. Scorpios are very, masculine energy, very strong. So, to soften up the energy para mabalanse, the rose quartz, okay? Madagascar rose quartz. The reason for the reading is nag-hold ba ka ng offer ng love, pagtitiwala sa connection na to. Though in the past, nagdala naman to ng happiness sa'yo. And parang naging on and off, no? At may mga trust issues here. May dalang happiness, okay naman minsan, but minsan parang sumisipa yung trust issues mo. And I feel you're trying to find the balance na wala naman talagang perfect. So parang kung mas maraming dalang inspirasyon at happiness at blessing tong tao na to, ikikip mo. Okay? Pero kung mas malamang yung sakit ng ulo, ito na yung mga bibitiwan mo. For some of you na nasa committed connection, this is the energy of like, sinusubukan mo pa rin ayusin ang connection with this person because sa anak. Or dun sa mga matagal na yung pinagsamahan, this feels like nagkaroon naman ng mga happy memories together. So, wag naman sayangin if this is like a lover or, sabi mo is kahit na lang ma-maintain yung friendship, no? Very Scorpio energy na parang dito ka lang, friends pa rin tayo, nahihirapang mag-let go. Recent past, nagdala ng same old, familiar, sad energy at disappointment yung taon na to. Pero sabi mo, hindi na naman to surprise para sa'yo. Nagkaroon ulit ng kasunduan at sabi mo, sige, bigyan ng another chance. Meron kang prayers and manifestation. You might be dealing with a Virgo, Capricorn, Libra, Leo. Okay, let's see. Could be Aries. Meron kang prayers and manifestation na sana magkaroon na ng divine justice ang mga sitwasyon. Scorpio, meron ka rin mga nagawa in the past. Of course, wala namang perfect. Meron ka rin mga nagawa in the past na sabihin natin ay pinagbabayaran mo right now, na sabihin natin ng karma. Okay? Justice in reverse, may nagawa kang mabuti, may nagawa kang hindi maganda, both yan pinagbabayaran mo. So kung ano yung mga pinagdadaanan right now, good and bad karma, yan ay produkto ng mga past actions mo. So knowing that and being aware of that, alam mo na this time, dapat careful ka kung ano yung itinatanim mo na energy or tino-throw out mo na energy sa mga tao, sa universe, Right now, gusto mong maging tahimik, you're trying to connect with the divine, you're trying to connect with God, humihingi ka ng sign, inaayos mo yung buhay mo, you're trying to align yourself with divine energies, divine connection, mga tao na alam mong mabait, matino, maayos, okay, spiritual, godly people. Your person, may pagka-stubborn siya. Nandyan pa rin ang toxic habits, addiction. The devil card is like mga maling relasyon, maling habits, but nahihirapan siya really because walang personal accountability na may mali sa ginagawa niya. Mahirap to. Paano nga ba magkakaroon ng transformation kung hindi niya nakikita kung ano yung mali? Paano mo nga ba i-fix kung bagang may kinukumpuni kang makina? Paano niya i-fix kung bulag siya kung ano yung mali dun sa dapat kumpunihin? Okay? Meron ditong self-denial tong person na to. But sa pagdidelay ng tao na to, and this person parang consciously trying to dismiss and trying to delay the personal transformation, this person is hurting themselves. Okay? At kung may laban, okay, fighting their own demons. If they're fighting their own demons, you have to step back. Kasi this person, pag dumikit ka dito, you'll be in the crossfire dun sa laban ng tao na to. At maaari kang masaktan paulit-ulit. Okay, mental clarity, amethyst, the purple crystal, to heal your heart chakra because of whatever happened in this connection.
the rose quartz, the pink crystal. Okay, heal your heart chakra to balance also yung heart and emotions. Alrighty? So, gusto mo kausapin ng person na to, pero umaatras ka, nagda-doubt ka kung tama ba, makakabuti ba, or mas mabuting tumahimik na lang muna for now. Until the end of October, there's an energy of like medyo mag-hold baka ng offer of love, pagtitiwala sa tao na to. Do, sabi mo, kaya naman pagkatiwalaan, pero mag-iingat ka lang. You just wanna be sure na tama yung magiging next decision mo sa tao na to. Okay? The courage and motivation, the courage to do kung ano yung mga gusto mong gawin, Carnelian. This is also for good luck. Okay? To ground your energies, to shoo away negative energies and anti-evil eye, Madagascar, black tourmaline. Ito yung pinaka-basic natin for protection. Okay? Siyempre, mas maganda ang energy ng crystal. Okay? Buhay kasi siya, may energy. Okay? So, until the end of October, there's an energy of you trying to avoid conflict. Pero makikiramdam ka, you would try to step back para mas makita mo yung bigger picture of what's really happening. Ano ba talaga yung plano at intensyon ng tao na to? At makakabuti to para sa'yo. May nakikita din ako that you're manifesting good fortune, anything na good cycle. May tinapos ka rin na bad karma. Okay? Maaaring magkaroon ng pag-uusap, apology, and this is, I feel, like a total na parang closure ng old karmic cycle para makapag-open ka na ng mas magandang cycle, another beginning, opening another door, opening a new chapter na mas healthy, mas happy, mas balanse, mas, mas maganda, mas naka-align sa future plans, sa future self mo. Okay? Manifesting abundance, Brazilian citrine, this is also the happy crystal. Okay? Meron tayong bagong produkto para sa mga nagtatanong ng ating lucky red string. Meron tayong bago, the carnelian bracelet. Okay? Polish cinnabar mineral. Okay? You can search up cinnabar. It's also for courage, the root chakra, to heal the root chakra. And ang blessing na prayer nito ay love and money also. Kasi parang mas maganda lang siyang kasama ng ating mga crystal. Alrighty? So for now, Scorpio, I feel in the next 3 months, mag-hold ba ka, makikiramdam ka sa tao na to, you would try to avoid conflict by trying to distance yourself and limiting yung connection, yung energy na binibigay mo sa kanya. Okay? May parating na magandang chapter para sa'yo. Nakikita ko rin na may i-close ka na old chapter, may i-close ka na isang karmic cycle, and because of nag-close na yan, may makikita kang bagong door of opportunity, and magkakaroon ng apology. Kaya totally mako-close na to. You're opening a new door ng career, love, anything na mas healthy, mas productive, mas naka-aligned sa future self, sa future plans mo. So, let this old connection go. Ito yung nakikita ko kanina na parang connection na parang inaanay na. So, you really have to let this connection go. Okay? For some of you, minsan kaya hindi nyo mabitiwan yung connection kahit ang toxic na niisip mo, baka ito na yung last chance mo in love. That's not true. Pero nasa sayo naman yun eh, kung gusto mong magstay or kung gusto mong bitiwan. Because pag binitiwan mo yung bagay na hindi na para sa'yo, yung pinipili tanggalin ni God sa'yo, let it go. And because kaya naman tinatanggal yan ni God sa'yo, merong ibibigay sa'yo na mas magandang sorpresa. But still, ikaw pa rin ang bahala. If kakapitan mo to because sa panghihinayang mo sa mga past memories at kung ano man, pwede mo naman itong hindi totally ikat. But, depende, no? Iba-iba kasi yung experiences nyo. Pag sobrang toxic, ikat, i-block, tama na ang connection. But minsan, co-parenting, may mga batang involved. So, at kung ano man yung consideration, ilimit na lang yung connection. Kasi, kumbaga sa parang matagal nang patay ang connection na to. Kumbaga sa pasyente, brain dead na eh. Pinipilit mo lang i-resuscitate, pinipilit mo lang na ilagay sa
'di ba, nabuhayin eh. But matagal nang pinapabitiw sa to ni God. Okay? Bitiwan, may mag-o-open na new door. Mas okay na, walang laman ang kamay sa pagtanggap ng bagong blessing. Alrighty? Mag-ingat sa scammer. PM me for your personal reading at PM me for your crystal. I can still give you the promo price. Alright? And that would be the Scorpio reading, bonus reading for the month of July. See you again in a few days for your August reading. Bye-bye, Scorpio!